Muli pong nagbabalik ang DepEd Hour Teleturuan. Sa pagpapatuloy ng ating aralin sa Module 5, inaasahan na nahihinuha na ang tao ay likas na panlipunang nilalang kaya't nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Ang bertud ng katarungan or justice at pagmamahal o charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. At ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa, ang tunay na indikasyon ng pagmamahal. Ang kakayahan ng tao na mamuhay sa lipunan at maging bahagi nito ay isang likas na katangian na ikinaiba ng tao sa ibang nilalang. Ang tao bilang panlipunang nilalang. Nilikha ang tao ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Binigyan siya ng kapamahalaan sa ibang nilalang at binigyan siya ng taong makakasama at makakatulong. Niloob ng Diyos na ang tao ay mamuhay ng may kasama at maging panlipunang nilalang o social being at hindi ang mamuhay ng mag-isa o solitary being. Kaya't ang panlipunang aspekto ng pagkatao at ang kakayahan ng tao na makipag-ugnayan sa kanyang kapwa ay likas sa kanyang pagkatao o social nature of human beings. Ang makabuluhang pakikipagkapwa ay pagtugon sa pangangailangan ng iba ng may paggalang at pagmamahal. Makakamit ng tao ang kanyang kaganapan sa pamamagitan ng makabuluhan at mabuting pakikipagkapwa. Kaya naman hanggang sa ngayon, ang lahat ay patuloy na naniniwala sa kasabihang, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Nangangahulugan lamang na mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili o makitungo sa kapwa sa paraang gusto mo ring pakitunguhan ka. Ang mga bertud ng katarungan or justice at pagmamahal or charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Kaya nga, una munang kailangang matugunan ang pagbibigay ng nararapat sa kapwa. Kailangan ang katarungan upang maibigay ang nararapat na walang iba kundi ang paggalang sa kanyang dignidad. Subalit, mayroong mga bagay na maaari nating ibigay ng higit pa sa itinakda ng karapatan at katarungan. Ito ay ang mga bagay na ayon sa ating pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Halimbawa, dahil nais mong mapanatili ang kalinisan sa inyong lugar at makaiwas sa dengue, ikaw at ang iyong mga kaibigan ay nagkusang maglinis kahit may mga tagalinis ang barangay. Hindi ninyo inaasa lamang sa mga tagalinis ang responsibilidad na ito. Ang iyong paglilingkod ay nagpapakita ng pagmamahal. Bawat bagay na material ay may katumpas na halaga. Kaya't makatarungan lang na kung aariin natin ang isang bagay, ito ay ating babayaran ng katumbas din na halaga. Subalit, kung ang isang bagay ay ibinigay mo ng walang hinihinging kapalit katulad ng regalo, ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit o pagmamahal. Maraming naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at kalamidad. Nagpakita ka ba ng pagmamalasakit at pagmamahal? Nagbigay ka ba ng donasyon o nagboluntaryong naglingkod sa mga nangangailangan ng tulong? Sa pakikipagkapwa, napakahalaga ng dialogo, pagkakaisa, komunikasyon, at pagtutulungan, pagbuo at pagsali sa mga samahan. Bakit kaya? Narito ang mga dahilan. Una, tingnan natin ang dahilan ng kahalagahan ng dialogo. Sa pamamagitan ng dialogo, nagkakaroon ng tao ng pagkakataon na makapagbahagi sa kaniyang kapwa ng mga bagay na kaniyang kailangan. Halimbawa ay ang material na bagay, kaalaman, kasanayan, at pati na rin ng kanyang sarili. Ikalawa, ano ba ang kahalagahan ng pagkakaisa, komunikasyon at pagtutulungan?
Mahalaga na makapagtataguyod ng ugnayang may pagkakaisa o solidarity, komunikasyon o dialogo, at kooperasyon o pagtutulungan bilang paglilingkod sa kapwa at sa pagsasaalang-alang ng kabutihang panlahat. Ikatlo, ano naman ang kahalagahan ng pagbuo at pagsali sa mga samahan? Dahil sa pakikiisa at pakikibahagi ng tao sa mga ganitong samahan, nalilinang ang kanyang pagkatao, lalo na ang pagkakaroon niya ng kusa at pananagutan. Nakatutulong din ito sa pagtataguyod ng kanyang mga karapatan. Tingnan naman natin ngayon ang mga katangian ng makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Una, madalang magkasakit. Ikalawa, madaling gumaling. Ikatlo, may kaaya-ayang disposisyon sa buhay. At ang ikaapat, mahaba ang buhay. Paano nga ba natin mapapaunlad ang ating pakikipagkapwa? Halina at alamin natin ang mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Unang prinsipyo, paggalang sa pagiging individual ng kapwa. Paano naman natin ito'y gagawin? Una, pakikinig at pagsagot ng ayon sa sinasabi ng ating kausap. Ikalawa, pagpapakita ng empathy o ng kakayahang ilagay ang sarili sa sitwasyon ng taong kausap. Ikatlo, pagmamalasakit at pagiging maalalahanin. Gayon din ang pagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan at kasiyahan. Ikalawang prinsipyo ay ang pagpapahayag ng mga damdamin. Paano naman tayo magpapahayag ng ating damdamin? Una, simulan ang pakikipag-usap sa isang positibong paraan. Ikalawa, ilahad ang problema sa paraang makahihikayat ng kooperasyon at solusyon. Ikatlo, gumamit ng I statements at iwasan ang magparatang ng you statements. At ang ikaapat, ang pag-uusap ay gawing may focus, maikli at malinaw. Iwasan ang magpaligoy-ligoy. Ikatlong prinsipyo ay ang pagtanggap sa kapwa. Bahagi ng paggalang sa dignidad ng tao ang pagtanggap sa kanyang pagkatao, sa kanyang kalakasan, pati na sa kahinaan. Di dapat husgahan ng kapwa, batay lamang sa pansariling pamantayan. At ang ikaapat, pag-iingat sa mga bagay na ibinabahagi ng kapwa or confidences. Bilang paggalang, tungkulin mo na ingatan ang mga ito sa pamamagitan ng di pagbabahagi o di pagkukwento sa iba. Sa paglalahat, kung ang pakikipag-ugnayan mo sa iba ay nag-uudyok sa iyo upang ikaw ay maglingkod sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit at nakahanda kang ibahagi ang sarili sa iba, ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Naway, sa araling ito, ating napagtanto kung tayo ba bilang nilalang ng Diyos ay binabahagi ang ating mga sarili sa pakikipagkapwa ng may pagmamahal at paggalang. Muli, ako ang inyong guro sa araw na ito, Laguna R. Largo, guro isa ng Paaralang Integrated ng Daan Sarili na nag-iiwan ng katagang. Ikaw, ako, tayo ay may gampaning maglingkod sa ating kapwa. Upang mapanatili ang isang makabuluhan at matatag na pakikipagkapwa, kailangan ng pagsasabuhay ng paggalang, katarungan at pagmamahal sa kapwa. Salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng DepEd Hour Teleturuan.